ang ika-25 kabanata ng El Filibustrismo, Tawanan at Iyan. Isang gabi sa lungsod ay nagtipon-tipon ng 14 na kabataang lalaki, mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng kapuluan, may dugong Kastila, Mistiso at Katutubo, sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto upang magdaos ng piging. Ang handang ito ay mungkahi ni Padre Irene bilang pagbubunyi sa isang desisyon ng pamahalaan hinggil sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga paaralan. Gayunpaman, sa kabila ng formal na layunin, ang pagtitipon ay nauwi sa isang mapanlibak na pagtatawanan at tahimik na protesta laban sa katiwalian at kabalintunaan ng umiiral na sistema. Puno ng dekorasyon at ilaw ang buluwagan, kasabay ng mga inskripsyong nakasulat sa dingding na may sarkastikong pagpupugay kay Don Custodio, ang opisyal na kilalang tumututol sa maayos na mungkahi ng mga estudyante para sa wikang Kastila at mas piniling isang praktikal ngunit katawa-tawang solusyon. Ang mga estudyante ay nagkunwaring masaya, ngunit sa kabila ng tawanan ay dama ang kabiguan, pangungutya at galit. Ang kanilang tawa ay puno ng pait at ang mga mata ay nagdiningning sa lungkot. Habang hinahain ang mga pagkain, isa-isang iniuugnay ng mga kabataan ng bawat putahe sa mga makapangyarihang tao sa lipunan. Ang pansit lang ay inalay kay Don Custodio at binansagang panukalang sopas. Ang lumpiang baboy ay inihandog kay Padre Irene, habang ang tortang alimango ay tinawag nilang tortang praile na sumisimbolo sa pagiging gahaman at tuso ng mga alagad ng simbahan. Sa ganitong paraan, ginamit nila ang pagkain bilang metapora para sa katiwalian sa lipunan. Lahat ay tila ipinagdiriwang, ngunit sa likod nito'y may tahimik na pagtuligsa. Nagkaroon din ng palitan ng kuro-kuro tungkol sa misteryosong pagkawala at pagkasugat ni Simeon na umano'y sinubukang patayin o mapagtiwakal. Naging paksa rin ng mga lihim ni Basilio at ang mga gawain ng mga praile sa mga bayan. Sa kalagitnaan ng piging, si Tadeo, bagamat hindi handa, ay pinilit magtalumpati at ginamit ang isang bahagi ng talumpati ng pangulo ng kanilang paaralan. Pinagtawanan siya ng mga kasamahan, ngunit nakalusot din sa kahihiyan. Sinundan ito ng mapanuyang sermon ni Pekson na ginaya ang estilo ng isang Agustino. Sa kanyang pagsasalita, kanyang ipinakita kung paanong pinangungunahan ng mga praile ang bawat yugto ng buhay ng mga Pilipino, mula pagkabata hanggang sa kamatayan. Itinanghal ang kanilang sobrang kapangyarihan at ang masalimuot na epekto ng kanilang impluwensya sa lipunan, sa edukasyon at maging sa pag-ibig. Sa dulo ng kanyang satirikong sermon, ipinakita ang tila pagkaburda ng isip ng mga Pilipino sa kamalayan ng simbahan, na parabang wala na silang sariling pagkatao kung wala ang mga praile. Habang nalilibang ang lahat, may biglang abiso ang isa sa mga estudyante. Minamalmanan sila. May napansing binata sa labas ng bintana na agad na tumalilis at sumakay ng isang karwaheng pagmamay-ari ni Simeon. Nabahala ang grupo. Hindi lamang ito banta sa kanilang kalayaan, kundi nagpapahiwatig ng may mas malaking puwersang nakamasid at umaaligid sa kanila. Ang mahalagang konsepto. Ang kabanatang ito ay isang satirikong eksena na nagpapakita ng kung paanong ginamit ng mga kabataan ang kabalintunaan at humor upang ilantad ang kabulukan ng sistema sa edukasyon, gobyerno at simbahan. Ang piging ay nagsilbing simbolo ng pakikibaka ng kabataan sa pamamagitan ng talino, biro at pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng kasayahan, lumulutang ang pangamba at kabiguan. Isang babala na ang tunay na laban para sa pagbabago ay hindi pa tapos.